Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Ano? Hong, ano yan? Oo pambirang patis Kaya naman. Para tayo. Hindi yun ang manok ko Hindi Hindi yun. ang manok ko Iba yung manok ko Talisain. Oras! 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por dos. Ito na lang si John Vic. At dumating na ang inaasahang araw, ang pagpapalit ng pwesto sa DILG. Ang nagwagi ay isang gobernador. Yun. Si Governor John Vic Remulla ng Cavite ang papalit po kay DILG Secretary Benhur Abalos na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Ang anunsyo ay ginawa mismo ng nakatatandang kapatid ni Governor John Vic Remulla na si Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. Sa kanyang pahayag, sinabi po ni Secretary Boying Remulla na I think Ako ay nag-isip. he Siya, lalaki, is ay withdrawing from candidacy umaatras na sa kanyang kandidatura as we speak. habang nag-uusap tayo ngayon. Subalit wala pa pong kumpirmasyon ang Malacanang tungkol sa anunsyong ito ni Secretary Boying Remulla. Isyu ng bayan. Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! And today is the last day. Last day! Last day! Doon po sa mga nag-iisip-isip pa, hanggang alas 5 lang ng hapon ha. Tigil-tigilan nyo na yung, tapusin nyo na yung pagmumuni-muni na yan at pag-iisip-isip. Oo. Dahil baka kayo ay maubusan na ng oras. Yan. Kailangan makarating na po kayo sa COMELEC office
Bago po, bago actually, mag alas 5. bago mag alas 5 dahil kapag ka wala pa kayo ng alas 5 doon at nakita nasa parking kayo, Ay, hindi na wala kayo wala na. tatanggapin. Kailangan nasa loob na kayo ng opisina. Lalo pa si Chairman George Garcia, galit yan sa mga pahuli-huli. Ayaw niya ng pahuli-huli. Laging maaga yan eh. Maaga nga gumising eh. Totoo. Diba? Naalala ko lang, kumbatsero, itong ating pambungad, kung magwi-withdraw sa kanyang kandidatura si Governor John Vic Remulla, sino ngayon ang tatakbong gobernador ng Cavite? Oo nga, ano. Ano? Sigurado yan, Remulla pa rin. Uh-huh. Manggagaling pa rin sa kanilang pamilya. Sino pa ba ang... Si Gilbert Remulla ba ano balita? si Gilbert, ang alam ko, nasa Pagcor. Pagcor. Nasa Pagcor. Ayaw ba ni Gilbert na mag-gobernador? Oo. Ang balita raw ni Mother ay... Mother, tama ba? Anak. Yung anak ni John Vic. Anak ni Secretary Boying. Anak ni Secretary Boying Remulla. Ganon. Yun daw ang balita ngayon sa Cavite. Abangan natin. Abangan natin. Total, last day ng filing ngayon, magkakaalaman. Pero yung announcement ba na yun Official? Official ba yon at may basbas ba ng Pangulo yon yung ginawa ni Secretary Boying? Di natin masabi kasi normally ang Presidential Communications Office ang mag-a-announce yan, kumbatsero. At hindi lang yun, maski nga si Secretary Benhur Abalos, tikom ang bibig Oo. tungkol dyan Yun dahil sa nire-respeto na niya yung appointing authority. Correct. Nakang problema nito, ito malaking problema. Paano kung hindi matuloy? Oo. Pero siguro naman ay buong-buo na yung information. At sinabi Secretary naman Boying Remulla. At sinabi naman na yan ni Secretary Boying with all confidence and conviction. Ayun, pero may mga Tolentino diyan baka nalilimutan natin. Ang alam ko ang Vice Governor ng Cavite ngayon, Yuel, ikaw ay taga Cavite, halika nga din Yuel, hindi ba ang Vice Governor ng Cavite Tolentino? Isang Tolentino? Tandaan natin, medyo malakas na puwersa din sa Cavite ang mga Tolentino. At may mga rebellia dyan. Napakadaming rebellia dyan kahit saka tumingin. Talaga. At dito lang sa DZRH, maraming taga Cavite rito. Yun pa. Kaya kasi ang lapit ng Cavite, sa totoo lang, ang Cavite po ngayon, ang masasabi nating isa sa madami ang tao sa buong Pilipinas. Totoo yan. Dahil sa ang mga taga Metro Manila, nagtatrabaho po sa Manila, pero umuwi ng Cavite. Case in point, itong mga tao natin dito sa Manila nagtatrabaho, sa Cavite umuwi. Kaya nga tinatayuan na sila ng LRT dyan diba? Yung LRT. Tama diba? LRT 1 extension. Correct. Kaya ang Cavite ay sabihin nating lucrative. Ayan. Position ang pagiging gobernador. Totoo yan, sa lawak din ng Cavite. Pero sabi mo nga sa dami ng tao, hindi lang sa Cavite, kundi sa buong mundo, buong Pilipinas. Bakit magkakaroon ng dalawang Remulla sa gabinete? Na medyo nahihiwagaan man tayo doon, pero hindi naman kasi tayo ang nag-a-appoint. Hindi naman. Pero nasa depende pa rin yan sa appointing authority. Pero ibig sabihin, ganun ang pagtitiwala ng appointing authority sa mga Remulla. In the same breath, sa kaparehong hininga. Mabaho man o mabango, yun na lang din ba ang iikot sa mundo ng Senado? Oo nga. Ngayon po, tinan nyo po ang mga nangunguna sa survey. 2 Tulfo. 2 Tulfo. Meron ng isa na nakaupo. Tapos nangunguna pa 2 pa sa survey. Sa madaling salita, kumbatsero, kung sila ipapalarin, di 3 ang magiging Tulfo sa Senado. At ito po'y kauna-unahan. Kauna-unahan. Kauna-unahan talaga. So, lilitaw kumbatsero na malilimita sa ilang pamilya lang ang Senado. Ganun nga. Ganun pala, no? Sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas. Sa dinami-dami. Tapos kung sakali, eto, di magiging, existing naman
Dalawa ang ehersito dyan. Oo, dalawa ang Cayetano. Dalawa ang Cayetano. Dalawa ang Villar. Oo. di Kung ba? sakasakali, magkapatid naman, Oo, kung magkapatid mananalo naman. si Camille. Ay, nako, buhay ng tao. Nabawasan na yung mag-ina. Nawala na yung mag-ina. Oo, nawala na. Meron pang unofficial na mag-ina dati. Magandang umaga nga pala kay Jerry Pa at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. napag-uusapan niyang mag-ina. Sinusubaybayan din natin at hindi lang tayo, kumbatsero, kundi ang buong mundo yung nalalapit na eleksyon din sa atin, sa Amerika. Sa atin, oo. Ikaw ba makakaboto? Plano ko umuwi eh. Medyo pinag-iisipan ko pa, kumbatsero, kung ako'y boboto. At tinitingnan ko pa rin dito sa dalawang pwede na ba nagtutunggalian. kung ikaw ay nag-iisip pa, pwede bang magpaalam na ako sa iyo? Salitan tayo, kumbatsero. Salitan tayo. Sige. Ito pa lang si Kamala Harris, Si Kamala, walang anak. What? Tinan mo, nagulat ka. Tinan mo nga, wala pa lang anak Kagandang babae. pero walang anak. Oo. Oo. Pero iisipin mo, may anak na dahil medyo balaki-balakang eh. Hindi ba ganun? Mother, Magtanong ka sa Mother. Tita M's X-Files. X-Files. Tama ba 'yon? Kapag yung kumbaga ang isa sa palatandaan ng isang binibini Ay, na may anak na medyo malaki na medyo balakang. malaki na. Kala ko naman may mga anak na to si Kamala. Si Kamala. Dahil ang laki nga, tsaka malaking babae. Malaking babae. At may maganda si Kamala Harris in Maganda, fairness. Wala pa lang anak. Wala pa lang anak yan at ipinambanat pa sa kanya yan ng isang ng Republican governor na Ganon? si Sarah Huckabee Sanders. Grabe naman yan si Hakarano. Huckabee, Sarah Huckabee Sanders. Sarah. Oo. Yung Sarah talaga yung masyadong mainit ang ulo niyang si Sarah. Inupakan yung kanyang kapwa babae. Ano sabi niya? At ang pinunto wala ka namang anak eh. Wala ka kasing anak. Ganon? Kaya daw wala daw itong biological children. Kaya wala siyang ganong masyadong ano tawag dito? Ayan. Sabi niya. Wala daw siyang mga anak to keep her humble. Ganon? Oo. Ako may kilala ko, dami anak, medyo mayabang pa din. Kaya nga ano ba namang Ganun ba klaseng yun? reasoning yun? Siguro sa diyan sa kanila, kanila sa Amerika. Ganon. So kapag may anak, para bang nagiging mabuting tao raw, nagiging humble kapag may mga anak. Alam mo, Mara, Sarah. Sarah pala. Mara, I beg to disagree. I beg to disagree. Dito sa atin, sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pwede kong sabihin. Hindi, pero siguro marami naman nanonood sa atin na taga-Amerika. Ganun ba? Kapag ka ba ang isang tao ay nagkaroon na ng isang babae, nagkaroon ng anak, kung siya masamang tao, naging mabuti siya o naging humble siya. Kaya nga. Baka naman depende pa rin sa tao sa yun. tao, nasa sa tao yun. Kaya lang, ngayon ko lang nalaman na ito nga palang si Kamala Harris. Walang anak. Di naman, nagulat ka ulit. Saan yung nagpunta? May asawa rin, di ba? Nagpunta dito na kasama niya, yung second gentleman. Yung malaking tao. Yung malaking tao. Yung bisita ni Mayor Along. Yun ang yung bisita ni Mayor Along. Doug Emhoff. Ba't ba hindi Emhoff ang ginagamit? Yun na nga, isang tanong pa rin natin yan. Baka yun pa nga, mabuti pa, pag-usapan na lang natin yun eh. Bakit di mo ginagamit ang apelido ng iyong asawa? Ng iyong asawa. Kinahihiya mo ba ang iyong asawa? Yun, tanong sa mabuti pa siguro yun. Pwedeng ipukul sa kanya yun ng mga kalaban nila dyan sa Republican. At dito pa lang si Emhoff. Si Emhoff. May 2 anak. Ganon. Sa kanyang ano nga first name niya ulit? Si Dog. Iba ka talaga, Dog. Dog Emhoff. Ikaw si Dog Tulis.
Anthony at ka Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por last day po ngayon ng filing dos. ng Certificate of Candidacy ng lahat ng tatakbong senador at party list, gobernador, congressman at iba pa. So doon po sa mga sasabak sa politika, wag po kayong maging balat sibuyas. Tandaan po nyo, pinapasok po ninyo ay paggugobyerno. Iaalok nyo po ang inyong sarili sa taong bayan. So maaari pong makatikim kayo ng mga salitang hindi nyo pa natikman sa buong buhay ninyo. Maaaring yung iba dyan ay totoo at yung iba naman ay baka hindi pa totoo. Meron dyan harapan, marami ay online. Nako, mas masakit nga yun eh. At maraming mga pumupuna sa online na talagang masasakit magsalita, kumbachero. Totoo yun, kumbachero. So, ihanda po ninyo ang inyong mga sarili. Lalo pat, sabi nga, masakit ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Pero sa kabilang banda naman, sa panig naman ng mga pumupuna, nawa ang inyong magiging mga pagpuna. Ang ating pagpuna, sama na natin sarili natin, kumbachero. Ang ating pagpuna, sang-ayon sa wastong impormasyon. Based on facts. Based on facts. Hindi yung may narinig ka lang i-repost mo na kagad o kaya ikukwento mo na sa iba kahit wala ka namang kabatiran. Halimbawa, yung tungkol sa kasisiraan ng isang tao. Hindi mo namang kilala yung tao. Kung makapagsalita ka laban sa isang tao, politiko man yan, kandidato man yan o hindi. Hindi, wag ganon. Wag niyong iisipin na kayo katulad din namin na laki sa Amerika. Kaming mga Amerikano, kita niyo yung ilong ko. Pango. Doon sa amin sa Amerika, pwede kang magbayad ng palatastas sa pwede bang magbayad ng palatastas sa television? Nasisiraan mo yung kalaban mo. Pambihira talaga yung mga kanuna yan. Pati ang mga kana. Pati kana? Anak ng bakang dalaga. Dito wag nating gagayahin. Hindi po lahat ng ginagawa ng mga kano. At pati na ng mga kana. Pati na mga kana. Gagawin na rin natin. Oras po natin. Achi, Mr. Jelam Tang, Lakyam Diap Ithun, 6:21 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Hanggang Kamindalawan, basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Martes sa 8 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas at South Korea pinagtibay ang 6 na kasunduan para mapalakas ang kooperasyon sa maritime security. Cavite Governor John Vic Remulla manunumpa bilang bagong DILG Secretary ngayon. Ikatlong sunod na linggo ng taas sa presyo sa diesel at kerosene umarangkada na. Pilipinas lumilipat na sa amihan season sa pagtatapos ng habagat, mas malamig na panahon, asahan na. Ambulansya ang ginamit sa excursion, sinita ng traffic enforcer sa EDSA bus lane. At amang rapist ng 3 anak na babae, pinagbabaril, patay sa South Cotabato. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. 6 na kasunduan ang pinagtibay ng Pilipinas sa South Korea na magpapalakas sa strategic partnership ng dalawang bansa. Sinaksihan ni na Pangulong Bongbong Marcos at South Korean President Yoon Suk Yeol ang paglagda sa 6 na Memorandum of Understanding
kabilang isang maritime cooperation agreement upang protektahan ang interes ng dalawang bansa at mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa karagatan ng Asia-Pasipiko. Kasama rin sa kasunduan ng feasibility study sa Bataan Nuclear Power Plant sa layuning maisulong ang posibilidad ng paggamit ng nuclear plant para sa enerhiya. The business-to-business agreements that we've signed today, encompassing sectors such as infrastructure, public-private partnerships, energy, and affordable housing, are a clear indication of the enthusiasm and commitment of our private sectors. To our partners from Korea, you have shown that business is in your blood. Investing in the Philippines at this opportune time is a fine strategic move. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahang manunumpa na bilang kalihim ng DILG o Department of Interior and Local Government si Cavite Governor John Vic Remulla. Kasunod ito ng pag-ain ng Certificate of Candidacy at pagbibitiw sa pwesto ni DILG Secretary Ben-Hur Abalos. Sa pagpupulong kasama ang ilang lokal na opisyal ng Cavite, inanunsyo ni Remulla na manunumpa na siya sa Malacanang ngayon umaga bilang bagong DILG Secretary. Dahil dito binawi ng gobernador ang kanyang Certificate of Candidacy para sa re-election sa 2025 elections. Tatakbo namang kapalit niya ang anak ni Justice Secretary Crispin Remulla na si Provincial Board Member Francisco Gabriela Abeng Remulla. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na legal ang pag-atras ng gobernador dahil pasok pa ito sa filing period. Alas 6:28 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Umarangkada na ang ikatlong sunod na linggo ng oil price hike sa diesel at gas o kerosene. Umaabot po sa 1.20 kada litro ang taas presyo ng diesel habang 70 centavos naman kada litro sa kerosene. Ngayon tumama na si John. Oo. May dala-dala kasing mega sardines Sabi niya kay Boss Jerry to Saka kay Boss Rene. Tumama na. Sabi niya, Boss, ako naman tayo. Pakarga naman tayo. Bakit? Kako, itataas. Ngayon na. Mamaya na. Sabi ko, hindi, ngayon na ho. Tataas na. Nagbago. Alas 6 kasi tataas. Nagbagong buhay na si John. Wala naman daw naging paggalaw sa presyo ng gasolina. So 1.20 po ang diesel 1.20 sa Malaki, diesel, malaki. 70 sa gas. Sa gasolina, wala. Wala. Abo, Isinisi ang panibagong naman. pagsipa ng presyo ng langis sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Samantala, opisyal nang idineklara ng DOST Pag-asa ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o habagat at ang bansa ay lumilipat na ngayon sa panahon ng Northeast Monsoon o tinatawag na amihan. Ayon kay Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, naging batayan nila ang paghina ng habagat sa nakalipas na ilang araw. Tinukoy pa ni Servando ang paglakas ng high pressure system sa silangang Asia na unti-unting nagbabago sa mga pattern ng panahon sa bansa. Ang amihan ang dahilan kaya nagsisimula na ang naring maranasan ang mas malamig na panahon sa ilang bahagi ng kapuluan. Dahil lumilipat na ngayon ang bansa sa amihan, sinabi ni Servando na maaari nilang ideklara ang opisyal na pagsisimula nito sa mga susunod na linggo. Ang amihan ay karaniwang nagsisimula sa unang bahagi ng Nobyembre at tatagal hanggang Pebrero. Ilabas nyo na yung mga nakatago niyan jacket na pangginaw, mga pangginaw dyan, Yung mga sweater. Ilabas nyo na yan. Ilabas nyo na mula sa mga kahon na amoy kahon na. Alas 6:30 na ng umaga, Laktiampua. Isang ambulansya na may sakay na 7 ang pinahinto ng isang traffic enforcer dahil sa paggamit ng EDSA bus lane. Ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR, ang ambulansya na pag-aari ng barangay Malaban sa Binyang City, Laguna ay ginamit sa excursion. What? Oo. Kabilang sa 7 sakay nito ay isang bata na pauwi na mula sa isang excursion. Agad magaling. Agad na inisyuhan ng citation ticket ang driver ng ambulansya dahil sa illegal na pagpasok sa EDSA bus lane. Paliwanag ng DOTR, ang mga ambulansya na walang sakay na pasyente ay bawal gumamit ng EDSA carousel at ang mga mahuling sasakyan
ay pagmumultahin ng hanggang 30,000 piso at sususpendihin ang kanilang driver's license. Ayan. Oh, mga LGU sa Binyan. Oo. Binyan Laguna, Binyan, ano? Laguna. Alam nyo na dapat yung gawin. Oo. Yan palang ambulansya ninyo ginagamit sa excursion. Ayun. Nako po. Patay kang bata ka. Tapos dumaan pa sa bus lane. Yun. Magaling talaga, no. Pero malaki kinikita na siguro ng gobyerno dyan. Marami pa rin dumadaan sa bus lane. Sa bus lane. Titikitan mo lang, tapos palalabasin ba o padidiretsuhin na? O sige, dahil magmumulta ka ng 30,000, dumiretso ka na, ganun ba? Hindi raw, pinalalabas daw. Pinalalabas. Oo. Ganun ang gawin nyo. Sige, pasok pa ng pasok dyan. Yung mga gustong pumasok at gustong magbawas ng pera, pumasok lang kayo dyan. Ayos lang yan. Alas 6:32 ang ating oras, kamatayan ang naging hatol ng isang hindi kilalang armadong grupo sa isang 37 anyos na ama na gumahasa sa 3 niyang mga minor de edad na anak sa bayan ng Sorala, South Cotabato. Tadtad ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan si alias Gerald at ang bangkay nito ay itinapon sa madawong bahagi ng barangay Tubiala, Sorala. Ayon kay Police Captain Archie Dagohoy, hepe ng Sorala Municipal Police Station, may kinakaharap na kasong panggagahasa si Gerald at ang mga biktima ay ang 3 nitong mga anak na babae na pawang mga minor de edad. Sinabi ni Dagohoy na inaalam pa nila ang tunay na motibo sa krimen at kung may kinalaman ang ginawa niyang panghahalay sa 3 paslit na anak sa nangyaring pagpatay sa kanya. Alas 6:33 ng umaga, susunod! Tito Boy! Alamin kung sino-sino pa ang mga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. At alamin din kung sino naman ang 3 tulfo sa Kongreso. May 3 tulfo sa Senado kung sakali. Tapos magiging 3 din ang tulfo sa House of Representatives. Aba, tinan mo nga naman. Ayos yan, ayos yan. Ayos lang yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Puluan ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ay, hindi ginawa ako. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Sabi nitong si Anton Christopher Taberna Mananis na nandyan sa Washington ngayon, ang dami nga pong political ads dito. Kahit gusto nyo lang pong manood ng YouTube, meron. They even got singers, rappers, and other content creators promoting for a specific candidate's campaign for a hefty dollar. Hefty pay, yung sinasabi niya. Talaga. Doon sa Amerika to ha. Dito kasi kumbachero Wala, hindi pa tayo campaign period. Bawal pa ang mga kampanya. Bawal pa. Bawal pang mangampanya. Tandaan nyo ha, bawal pang mangampanya. Pero ang official po na campaign period sa national position ay Pebrero pa. Ayan. At ang official naman para sa local position ay Marso. Marso pa. Ayan. Doon po sa mga gusto magkapera. At kahit na-dismiss na ng ombudsman at pinagbabawalang umupo sa gobyerno perpetually, pwede pa rin mag-file ng Certificate of Candidacy. Pero sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, sige, mag-file kayo. Pero ika-cancel namin yan. Pero ang sabi naman ni Attorney Romulo Macalintal, isang election lawyer, hindi pwedeng gawin yan. Bakit daw? Kailangan may finality.
ng nahatol ng hukuman. Ng hukuman. Sabi ni Chairman George kasi, bakit ikaw ba chairman? Mali yan. Bakit ikaw ba chairman? Sabi ni Attorney Romulo Makalintal, yan ay paglabag sa batas. Bakit? Ikaw ba chairman? Mag-chairman ka muna. O itong po sa mga gustong magkapera dyan, lalo na dyan sa Barangay Obrero, Quezon City. Bakit? May politikong mamimigay ng pera? Wala. Mukha lang politiko. Mukha lang politiko. Ito po si Sherwin Alfaro, ang ating malakas team. Ay nandyan po sa Barangay Obrero, Quezon City. Ano pa hinihintay nyo? Lakasan nyo na ang inyong mga radyo. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. In-announce na ni Secretary Boying Rimulya, kahit na wala pang announcement yung Malacanang. Kaya hindi na pwedeng ipagkaila sa atin itong ating makakausap yun. Yan nga. Sige nga. Ang tatawagin naman natin siyang dating DILG Secretary, hindi pa naman nagta-turnover. Hindi pa. No? DILG Secretary. DILG Secretary Benher Abalos. Mr. Secretary, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yeah, magandang umaga po at magandang morning Ka Jerry, Katunying at sa lahat po na nakikinig. Opo, Secretary, hindi ba ang sabi kapag ka nag-file na ng COC, deemed resigned na? Ganun ba yun? Ganun po lumalabas, kaya resign na po ako ngayon po. Dating DILG Secretary na pala kayo. Ganun na po, dating DILG po. Opo, pero may turnover na daw po ngayon, Secretary. Anong oras po? Well, hindi natin matiyak pa yung oras. Pero anytime po mamaya. Anytime mamaya. Pero sa inyo ho, Secretary, ay sinabi na ba ng Pangulo nito pang mga nakakarang araw kung sino talaga ang gusto niya ilagay? Well, yun nga, nanggagaling sa local government unit, LGU. At sa totoo lang, gusto ko presidente mag-announce it. Oo nga po. Pero sinabi niya ho sa inyo nitong nauna na niyang sinabi sa inyo kung sino yung gusto niya. Well, napag-uusapan po yan. At yun na nga ang kanyang ang papalit po. Oo nga, kayo mismo hindi nagsasalita Ang hirap nyo nga kayang paaminin dyan. Pero yung kuya na ang nagsalita Secretary. Paano ba yan? May confirm nyo na ba yan? Yung sinabi ni Secretary Boying Rimulya? Well, masasabi ko lang mukhang tama naman. Pero mukhang tama naman. Magaling ang papalit sa akin po. Magaling na tao. Tingin ko naman na kayang-kaya niya po ang trabaho. Hindi, pero totoo po kayo doon. Kailangan talaga ay may karanasan sa local government ang mahawak niya. Kasi kapag ka mayor o kaya gobernador, alam mo din ang lahat ng problema na nasa ang problema ng pulis, ang problema ng bombero, ang problema ng public safety at iba-ibang problema. Kaya kayo po, anong sa inyo na the president chose Governor Rimulya as your successor po? Well, alam nyo, ang ating Pangulo ay magaling na siya ay naging mambabatas. Siya naging gobernador. So, alam niya ang taong dapat talagang ilagay. Na anong karanasan ang dapat gawin. Dahil, alam mo, maraming dynamics yan Tingnan mo, isipin mo, ito lang, para po maintindihan ng ating mga nakikinig ngayon. Ito yung Department of the Interior and Local Government. Local government, ibig sabihin, sinusupervise mo ang gobernador, vice-gobernador, mayor, hanggang SK, ang barangay captain. Ayun. Yun naman interior, dalawang salita lang ang titingnan ninyo, yung public safety and peace and order. Ibig sabihin, kung may sunog, ito bombero. Kung meron namang krimen, police. And of course, ikukulong sa Bureau of BJMP. At meron pa huya sa gitna. Ano po? Commission on Women, Commission on Youth,
Commission on Muslim Filipinos. Sa inyo din ba 'yon? Sa ilalim din pala? Sa amin din po yun. Hindi man lang namin nalalaman na pati pala yung mga commission na yan sa inyo. Meron pang tatlo. No? Yung National Police Commission. No? Yung mga gumagawa ng mga polisiya at kung may mga talaga ring sumbong. Oo. Napakalawak pala talaga, Secretary. Yan ba ang dahilan kung ba't ayaw nyo na at gusto nyo na lang magsenador? Hindi naman. Alam mo, meron pa pala dalawa. Alam nyo, Public Safety College. Tingnan nyo na yan. Bombero, at of course, meron pa tayong sinasabi ng Local Government Academy. Ito yung tumutulong sa paggawa ng mga polisiya, gusto mga mag-masters, no? Gusto mag-doctorate na mga nasaan natin. So, lahat ng nangyayari halos araw-araw dapat alam mo. Dahil basta matanong ka ng ilang kajerit katunying at wala kang alam, nakakahiya. So, kung may bagyo, kung may lindol, kung may dapat lagi. Mahirap nga pala. Maski nangyari sa mga bigas-bigas, dapat alam mo rin dahil explica mo sa tao, tutulong ka sa DTI at sa DA. Sa kwento nyo pa lang, nahihirapan na ako. Ako, napagod na ako. Pwede ba magpahinga? Pero Secretary, ito, total na banggit niyo yung trabaho ng isang kalihim na napakahalaga ng tungkulin na isang miyembro ka ng gabinete at ganong kalawak ang kanyang pananagutan. Bakit po ba mas pinili nyo na hingin ang mandato ng tao para po maging mambabatas o maging senador? Well, alam mo, kung titignan mo yung aking eksperyensya, no? Ako'y naging mayor, ako'y naging congressman, ako'y naging chairman ng MMDA nung COVID, no? Naging SILG ako. Iba't ibang aspeto ng pamumuno. So siguro sabi ko sa sarili ko, etong senador, hindi ko para naman na napupuntahan at ako'y naging congressman naman, ako'y abogado naman. At sa lawak ng eksperyensya ko, nakikita ko yung mga dapat nating gawin. No? Kung minsan na-frustrate ka, dapat itong ginagawa ko. Pero sabi ko nga kahapon, at the end of the day, parang istorya yan, Katunya at Jerry. Gusto natin happy ending. At least, umalis ako na opisina ko ng happy ending. No? Ay moral lang kapulisan natin. Nahuli si Kibuloy, Alice Goo. Tangalan naman ng jail, gusto ko ipagyabang na 70% ng ating krimen ay drugs, nahuhuli halos. At 30% nito, isa sa bawat na bumabalik sa kulungan. Ngayon, ang maganda nito is that yung ating, ano ba solusyon? Gagawa ba tayo ng maraming kulungan? Sabi ko nga sa jail, ang pinaka-importante yung 30% tingnan natin na walang bumalik sa kulungan. Kasi 30% So ginawa namin, kung ikaw yung preso, anong gagawin mo? Kailangan mo ng trabaho, yung pamilya mo, tapos hindi ka nababrand. So nakipagpirmahan kami sa Department of Labor na lahat ng lalabas na preso may trabaho. So nabawasan ang re-offending rate. Bukod sa skills training, may college pa yan. No? Meron nga pala kaming kung gusto nyo, sayang, hindi nyo nakita yung mga paintings, handicrafts na nasa Shangri-La. Maganda ito na ginawa. At hindi ginawa ng mga preso. Yung Bureau of Jail naman. Yung Bureau of Fire. Umupo kami. 240 ang walang fire station at walang fire truck. No? Pero mo, paano kung may sunog, iihi na lang ba yung di ba? Fire station, walang fire truck? Wala. Mario Josep, at least may fire station. Nagkaroon na kami ng konting problema sa procurement itong taon dahil na nagkaroon ng investigasyon sa kanila ng about 6 months. So, natigil. Pero definitely, by November or early next year, lahat may fire truck na. Wala nang ganon. In just a period of 2 years, nagawa po natin yun. At hindi lamang yun, yung tinatawag natin fire station, ganun rin. So, pinabigyan ko ng sulat lahat. Ako, gusto ko pag alis ko rito, tapusin nyo ito dahil yan ang bidi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, na high note lahat. No, tapos yung sa natin, sa mga kapatid natin, mga Muslim, importante ang Hajj. Yung Hajj po, papunta sa Mecca.
no? Ang ginawa po natin dito, dahil dati nakakagulo dyan. Kasi- Nagkaka-scam pa nga dyan eh. Oo, kasi yung tinatawag na Mutawi fees, for example, yung Mutawi, yung bayad ng ating mga kapatid na brother Muslim na pagbiyahe. So yung NCMF, ang sabi ng COA, yaan ay public funds, dalhin nyo sa National Treasury. Ang problema, anong babayad mo sa hotel, sa mga bus? Kung kailangan mo kaagad ng pera, kukunin mo pa ngayon sa National Treasury bago maibaba, 3 buwan. Ang tagal. So wala na. So sumulat ako sumulat kami dito sa COA. Baka pwede i-treat nila ito, gawa natin flexible ito at i-liquidate later on. Pinayagan kami. So, dahil dito, napaganda. Ito na magiging polisiya. Magmula. So, madami. Marami pala kayong mga... alam nyo, yung kinukwento nyo na yan, hindi naman madaling maintindihan yan kung hindi mo pag-aaralang mabuti ang trabaho. So, ganun pala kalawak yung iiwanan yung assignment kay Secretary Boying Rimulya. Pero dalawang maikling tanong na lang po, no? Wala namang kinalaman sa kay Secretary Rimulya. Kayo po ba ang nagrekomenda na from Region 11 ay maging CIDG Director si General Torre? Well, isa sa pinag-usapan namin yun. No? At ako'y nagba-vouch din. Nasa pinakitang galing at husay ni Torre. Magaling naman talaga yan eh. Alam mo nyo bang yan ang nanalo na best practice na isang kapulisyahan nung ako yun sa Napolcom? Yan ang pag-uso ng drone. Yung drone sa Quezon City nung araw. Kung merong krimen, may pinapalipad na drone yan. At ang bilis ng response time. Wala pa yata 3 minuto, 2 minuto because of what he did. At pinakita niya rito, isipin mo para mahanap mo si Pastor Kibuloy. Hindi biro yun. Isipin nyo lang, kato niyo Jerry, kung hindi namin nahanap, nasaan na kami ngayon. Di ba? Malamang pulutan kayo sa mga kwentuhan. Sa mga kwentuhan. Pulutan. Hindi, nakahanda na resignation namin. Kami ni Chief Marvil at nila Torian. Ganon? Namin no? Yes. Dahil, isipin mo, ilang araw ka roon, pinagsasabi mo, nandun siya. Pero sa totoo lang, yun ang sabi ng aming intelligence report. Nandun talaga. Kaso malawak. Pero yan, dahil kila Marvil, General Torre at sila, dapat lamang. Pagaling na tao si General Torre. Saludo ako dyan sa taong yan. Opo, yun po sanang, yun na po ang huling tanong namin sa inyo. Dalawa pa sana, kaya lang sinesenyas na kami dito. Magiging senador na rin daw. Pwede na rin daw kaming mag-senador pagka natanggal kami sa DCRH. Secretary, good luck po. Thank you. Good luck po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Magandang umaga po. Si Attorney Benher Abalos, ang dating DILG Secretary at isa po sa mga kandidato sa pagka-senador. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yung mga nagtatanong na mga OFWs dyan, kumusta na yung piso natin kontra dolyar? Lumalakas po yung lumalakas po yung dollar. 56 pesos and 82 centavos ang bawat dollar.
Kahit pa paano, meron tayong isang magandang balita dahil i-upgrade daw po ang GDP o growth rate target ng Pilipinas dahil sa pagbaba ng inflation. Mga magagandang balita yan, pero baka hindi pa natin manguyayan hanggat hindi po natin nararamdaman sa palengke. Pero sabi ni Secretary Amina Pangandaman Combachero, yung nag-file ba si Secretary Pangandaman? mukha kasing estudyante si Secretary. Si Secretary Amina Pangandaman ay nagsabi po na baka umabot ng 6 to 7% ang growth rate ng Pilipinas sa buong 2024. That's a good news. Mataas yan. Ano ba ang growth rate sa mananalo ng limpak-limpak na salapi mula kay Sherwin Alfaro sa Barangay Ross, District Quezon City? Go, go, go! Yes, magandang umaga, Anthony and Jerry. It's Tuesday, kaya naman it's sunny day, it's Friday. Pwede maglaba dahil napakatirik ng araw ngayon dito sa Barangay Obrero. Ito yung nakikita natin, yung South 17 Drive. Dito yan sa Barangay Obrero. Dati palang kalsada to na connecting road mula dito sa bahagi ng... Anong kalsada to, Nay? Scout Santiago. Scout Santiago hanggang patagos ng Scout Tobias. Pero hindi na siya naging kalsada dahil ginawa siyang tahanan ng ating mga kababayan. Kaya naman, eto, ang unang-unang nahuli natin na nakikinig sa DZRH. Masakin mo, dito talaga literal na nagbabagang balita ang pinakikinggan. Masakin mo, yung kanyang radyo nasa ibabaw ng kalan. Kaya naman nagbabagang balita. Mahilig ka sa nagbabagang balita, Nanay. Jerry Baha. Kasi pangalan nyo muna. Ay, pangalan niyo Nita Marchado po. Si Nanay Ninita, araw-araw to naka-tune in. Dahil sa kanilang lugar, kilala siya na nakikinig sa radyo araw-araw. Opo. At sino paborito mong pinakikinggan tuwing umaga? Jerry Baha, tsaka si Tony Taberna. Tony Taberna, Jerry Baha, 2x2, meron kang 1,000 pesos! Yehey! At siyempre meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. At ang pinakabago, yan, Nanay, limited edition DZRH tumbler, yan ha. Uy, ang ganda. Ang ganda ha. Lagayan niya ng lagayan ng mantika. Wag mantika. Wag mantika. Nanay, kayo lang meron yan. Thank you po sa JCRH. Yan ha. At siyempre grocery, yan para sa Nanay, grocery mo, yan ha. Maraming salamat ganda po ng tumbler, sa DZRH sa kay Tony Taberna at kay Nanay. Ano sabi mo? Maraming salamat po. Salamat sa mga binibigyan yung biyaya sa amin. At ako ang napili nyo. Thank you po, Nanay. Kayo lang ang meron yan. Kayo lang ang may tumbler na yan. Ingatan ninyo, ha? Ingatan nyo yan. Limited edition yan, Nanay, yan. Kayo lang meron ganyan. Salamat. Thank you. Okay, maraming salamat sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Mas Malakas from March number 6. Sherwin Batalzaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1. Ng una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide at netwide. DZRH, pangunahing balita. Araw po ngayon ng Martes, 8 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Comelec handa na sa pagdagsa ng mga kandidato. Dapat lang silang maging handa sa mga pagdagsa ng mga kandidato sa huling araw ng COC filing.
Three-way mayoral race sa Maynila, inaabangan na. Civil Service Chairman Carlo Nograles nag-resign. Posibleng sumabak sa 2025 election sa Davao City. Relasyon ng Pilipinas at South Korea umakyat na sa strategic partnership. Operasyon ng iligal na pogo nagpapatuloy. Pinatatakbo na raw ng mga Pinoy ayon sa PAOK. At mag-live-in partner, todas matapos magsaksakan dahil sa pera. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Yon. Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, patay ang isang mag-live-in partner matapos pagsasaksakin ng isa't isa sa General Santos City. Sa ulat ng pulisya, posibleng away sa pera ang pinag-ugatan ng alitan ng dalawa na humantong sa madugong insidente. Ayon po sa ilang saksi na unang nanaksak ang babae at pagkatapos nito ay inagaw ng lalaki ang gamit na kutsilyo at pinagsasaksak din ang kanyang kinakasama. Patay na nang matagpuan ang dalawa sa inuupahan nilang bahay sa Lagaw, General Santos. Nagtamo ng 3 saksak sa leeg ang babae habang isang saksak sa dibdib naman ang tama ng lalaki. Tuturing na parehong biktima ang dalawa kaya sa ngayon ay naghahanap pa ng ibang ebidensya para magsagawa ng karagdagang investigasyon. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng iligal na pogo sa Pilipinas pero sa ngayon ito raw ay pinatatakbo na ng mga Pinoy sa kabila ng matinding kampanya ng pamahalaan laban dito. Sa report ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, nadiskubre nilang may mga Pilipinong dating nagtatrabaho sa Pogo Hubs ay nagpapatakbo na ngayon ng sarili nilang scam farm. Sinabi ni PAOK spokesperson Winston Casio, inaasahan na nila na mangyayari ito dahil natututo na ang mga Pinoy na dating nagtatrabaho lang sa Pogo at ang kailangan lang ay sapat na pondo at koneksyon. Magugunitang binigyan na lamang ng hanggang Oktubre 15 ang mga dayuhang Pogo workers para voluntaryong i-downgrade ang kanilang visa at hanggang katapusan ng taon para umalis ng bansa. Mahigit 10,000 foreign Pogo workers na ang nakapag-downgrade ng kanilang working visa. Ito ay 1 linggo bago ang October 15 deadline na itinakda ng Bureau of Immigration. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, hindi na nila ito palalawigin kaya't ang mga dayuhang Pogo workers na hindi makapag-a-apply para sa tourist visa ay kailangang umalis na ng bansa. Pinalakas at inilevel up sa strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Ito ay kasunod ng isinagawang bilateral meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos at South Korean President Yoon Suk-yeol sa huling araw ng state visit kahapon. Ayon kay BBM, patuloy ang paglawak ng relasyon ng dalawang bansa. Mananatiling masigla ang kanilang kooperasyon sa depensa, seguridad, maritime at kalakalan. Kasabay ang pangako na ipagpapatuloy ang positibong trajectory ng strategic partnership sa South Korea. Today, we have finally achieved our common goal, as reflected in the joint statement on the declaration of the establishment of a strategic partnership. The Philippines is committed to sustain the positive trajectory of our strategic partnership with the Republic of Korea in all our engagements, and to actively cultivate collaboration in various areas of our cooperation. I would like to manifest our willingness to proactively work towards sustaining our cooperation and further deepening our unbreakable bond with the Republic of Korea. Si Pangulong Bongbong Marcos. Alas 7:10 na umaga, sasali na rin sa laban sa pagkaalkalde ng Maynila ang TV host at negosyanteng si Sam Versosa sa darating na 2025 midterm elections. Sa isang Facebook post, ipinakita ang paghahain ng Certificate of Candidacy ni Versosa sa ilalim ng Tutok Tuwin Party List. Sabi ni Sam, ito na ang umpisa ng himagsikan at pagkakaroon ng pagbabago sa lungsod. Makakasagupan niya ang kasalukuyan at dating mayor ng Maynila na sina Mayor Hani Lacuna at Isko Moreno na inaasahang maghahain na ng kandidatura
ngayong araw. Nagbitiw na sa pwesto bilang chairperson ng Civil Service Commission si Attorney Carlo Nograles. Kinumpirma ni Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communications Office na inihain ang resignation letter sa tanggapan ng Pangulo. Hindi naman tinukoy sa resignation letter ang dahilan, ngunit may balita na tatakbo si Nograles sa 2025 elections sa Davao City. Usapang halalan pa rin, puntahan natin ang ating mga RH reporters. Nandito na sila sa Metro Manila ngayon. Ito pong incumbent mayor ng Pasay City, wala pang gustong lumaban. Aba? Parang meron na magpa-file, oh. Ayan, oh, nasa video, nasa filing of certificates of candidacy. Isang babae rin. Isang babae din, mukhang andito na. Ito na mga kalaban. Mayor Emmy Calixto Rubiano, humanda ka. Andito na siya, ang pambato ng party list na DCRH. RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Katunying huling araw ngayon ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections, pero kung gaano katahimik yung pag-arangkada ng COC filing dito sa lungsod ng Pasay, ganyan pa rin katahimik dito sa tanggapan ng local COMELEC hanggang sa ngayon. Wala pa rin kasing humahamon sa kandidatura ni incumbent Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na inaasinta yung kanyang huling termino sa susunod na taon. Ayon sa local COMELEC, ang Team Calixto pa lamang yung naghahain ng kanilang certificate of candidacy hanggang kahapon, maliban na lamang sa dalawang independent candidates sa pagkakonsehal. Ibig sabihin, wala pa rin kalaban yung pamangkin na running mate ni Rubiano na si Councilor Mark Calixto na tatangkain namang makapwesto bilang vice-alkalde ng lungsod. Re-electionist naman ang kapatid ng mayora na si Congressman Tony Calixto para sa kanyang huling termino bilang lone representative ng Pasay. Magkakalaban ni Congressman Calixto si dating City Councilor Noel Oni Bayona na naghain na rin ng kanyang kandidatura kahapon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, meron tayong follow-up report sa pinaslang na online seller couple dyan po sa Pampanga. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, posibleng dahil sa negosyo, pero hindi rin isinasantabi ng kapulisan na personal ang ugat ng pagpaslang sa dalawang online seller couple dito sa bahagi ng Mexico, Pampanga. Ayon kay PNP spokesperson at bagong promote Police Brigadier General Jean Pardo, nakausap na ng Provincial Police sa mga magulang ni Lerma Lulu alias Mami Lerms, isa sa common law spouses na biktima nitong pananambang. Dito man ang magmumula ang kung tawagin ay good at significant lead sa investigasyon sa kaso. Pero tumanggi muna ang PNP na bagitin itong revelation na ito na maaaring magturo sa mastermind sa krimen. Pakinggan natin si General Fajardo. Kausap na po mismo, according to the provincial director, ay nakausap na po nila yung magulang, particularly po yung magulang po nitong biktimang babae, at may mga ibinigay po mga information at yun po yung pinupursu po ngayon ng ating investigation team to identify yung possible mastermind behind this murder cases po. Batay sa CCTV footage nakuha sa barangay Santo Rosario, makikitang sinundan ng riding in tandem itong sinasakyang itim na pick-up ni Lerma at Arv Lulu na galing pala sa pakikipagkita sa isang kliyente. Nang maipit sa traffic, nilapitan itong rider sa sasakyan at kabila ang pinaputukan ng dalawang negosyante sa harap mismo ng kanilang 6 o 6 na taong gulang na anak at 14 anyos na pamangkin. Naswerte namang hindi nasugatan. Kinumpirma rin ni Fajardo ang unang binanggit ni Central Luzon Police Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan dito sa DZRH 2x2. Napatuloy ng manhunt o ang dalawang salarin. Partikular o manong itinuturo ng kanilang mga witness ay ang pagkakakilanlan itong backrider o yung nasa likuran nitong motorsiklo na nahagip ng CCTV. Again. Yes. Pakiklaro mo nga yung tungkol sa common law wife. Hindi ko masyadong naintindihan Oo, yung unang kasi lumabas na mga informasyon ay married couple. Itong dalawa. Lapat may anak sila, nakasama pala doon sa sasakyan. Ang binabanggit ng PNP Jared Anthony, patay doon sa
pag-usap ng PD doon sa magulang ng isa sa mga biktima ay common law spouses pala ito. Ibig sabihin, nagsasama sila at the same time sila rin ay mga business partners nitong online selling business ng isang beauty product cutting. So hindi sila kasal? Correct. Oo, yun ang update na binabanggit ng PNP. Nagsasama sila at the same time sila ay business partners. Yun ang ganon tinarawan ng PNP yung kanilang relationship. But meron bang may ibang asawa ba o naunang asawa yung lalaki o yung babae? Wala tayong hawak na ganong impormasyon, pero again, kasama doon sa mga tinitignang anggulo. Kasi ginamit nila yung salitang common law wife o common law wife. Ibig sabihin, hindi siya ang tunay na asawa. Siguro dapat maging para maging maingat din tayo sa mga kanyan, sa mga impormasyon. Especially galing kasi sa pulis yan eh. Sila nag-i-investigate, official pero kilala sa online selling industry, yung dalawa na sila talaga ang mag-asawa. Oo, at sa katunayan doon sa mga unang reports, ang gamit na pangalan sa kanila ay magpareho talaga ng kanilang lulu na ginagamit doon sa mga unang reports. Parehong lulu yan dahil bukod sa sila'y mag-asawa o partners, magkamag-anak din sila, kaya parehong lulu ang apelyido nila. Malayong magkamag-anak. Pero magkapareho na. Parang De La Cruz, Kaya itong si Lerma, Lulu. Edniel. Oo, Lulu. Siguro, Jared Anthony, nagkaroon din ng confusion doon sa mga unang nagbalita noong weekend sapagkat ito nga, lumalabas pala, Lulu rin pala, ito talagang apelyido ng babae. Pero ang update ng PNP ay sila ay nagsasama pero business partners din. Yun ang kanilang exact description sa kanilang relationship. Yes, sir. Thank you. Thank you, Jared Anthony. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. Susunod! Ito, boy! Sino itong magaling na aktres na nagbebenta na daw ng mga ari-arian dahil yung kanyang napangasawa ay batugan. Ganon? At umaasa na lang daw kay Mrs. Ang saklap naman yung napuntahan ng artistang yan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:18. This time check is brought to you by Jerry Baha, DZRH, Pangunahing balita. Alas 7:24 na ng umaga. Hindi direktang tinukoy ni outgoing DILG Secretary Benher Abalos kung sino ang papalit sa kanya sa pwesto, pero sinabi niya na tila tama naman ang binanggit ni Justice Secretary Boying Rimulya. Una nang sinabi ni Justice Secretary Rimulya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Cavite Governor John Vic Rimulya ang itatalaga bilang bagong DILG Secretary. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Abalos na kumpiyansya siya na magaling na tao ang ipapalit sa kanya ng Pangulo dahil alam naman niya ng Pangulo kung gaano kabigat ang tungkulin ng isang DILG Secretary. Ating Pangulo ay magaling na siya ay naging mambabatas, siya ay naging gobernador. So, alam niya ang taong dapat talagang ilagay, na anong karanasan ang dapat gawin. Dahil alam mo, maraming dynamics yan eh. Tingnan mo, isipin mo, ito lang para po maintindihan ng ating mga nakikinig ngayon. Ito yung Department of the Interior and Local Government. Local government, ibig sabihin, sinusupervise mo ang gobernador, vice-gobernador, mayor, hanggang SK, hanggang barangay cap. Ang tinig ni dating DILG Secretary Benher Abalos. Samantala, muling tatakbo sa 2025 midterm elections ang Ako Bicol Party List sa pangunguna ni incumbent Congressman Zaldi Co bilang first nominee.
Target ng Ako Bicol ay ipagpatuloy ang mga nasimulan nilang trabaho, kabilang ang pagpapabuti sa kabuhayan, kalusugan at seguridad sa pagkain, muling buhayin ang issue sa charter change, partikular ang mga restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Ang ikalawang nominee ng Ako Bicol Party List ay si dating Congressman Alfredo Garbin Jr. na kasama sa nag-file ng COC sa COMELEC. Ayon kay Garbin, pinamunuan niya sa 18th Congress ang Committee on Constitutional Amendments at naipasa ang resolution of both houses number 2 na tumutukoy sa mga restrictive economic provisions ng saligang batas. Naghain na ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador ang dalawang dating matitikas na kawal, dating Senador Gringo Hunasan at Marine Colonel Ariel Querubin para sa 2025 midterm election. Kapwa tatakbong independent ang dalawa. Ayon kay Querubin, kung papalarin bilang senador, nais niyang ipagtanggol ang karapatan sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Para naman kay Hunasan, nais niyang bumalik sa Senado na iniwan niya noong 2018 matapos maitalagang kalihim ng Department of Information and Communications Technology. Isang kongresista ang makakalaban sa Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ito ay makaraang mag-file ng COC si Baguio Representative Mark Go para tumakbong mayor kasama ang magiging running mate na si Maylene Yaranon. Ayon kay Congressman Go, bagaman mahirap ang naging desisyon, kinailangan niyang tumakbo dahil hindi deserve ng mga residente ang isang korap na gobyerno. Una rito'y nagain din ang asawa ni Go na si Soledad bilang representative ng Lone District ng Baguio City. Oo. Oo. Hindi raw deserve ng mga residente ng Baguio ang isang korap na gobyerno. Tumatakbo siya mayor, tapos yung misis niya tumatakbong congressman. Ganon. Oo. Papalit sa kanya. Okay. Samantala sa probinsya naman ng Abra, tatakbo muli bilang gobernador ang dating Abra Governor Eustaquio Bersamin, kapatid ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Naabot sa 8 bilyong piso ang kabuang tax liability ng 4 na manufacturer ng sigarilyo at hindi rehistradong mga makina na nakumpiska ng Bureau of Internal Revenue sa Clark, Pampanga. Ayon sa BIR, ito ang pinakamalaking operasyon ng ahensya laban sa illegal na sigarilyo simula nang maupo sa pwesto si Commissioner Romeo Lumagi Jr. Nangako si Lumagi na patuloy na palalakasin ng BIR ang mga hakbang na ito laban sa illegal na kalakalan ng sigarilyo kung saan mampanig ng bansa. Ito ay alinsunod din anya sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na wakasan ng illegal na kalakalan ng tobacco products upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka ng tabako sa bansa. Naglabas na ng schedule ang Manila LGU sa paglilinis sa Manila North Cemetery. Hanggang Oktubre 25 na lamang pwedeng maglinis, magpintura at mag-ayos ng mga puntod sa Manila North Cemetery. Base ito sa anunsyo na inilabas ni Manila Mayor Honey Lacuna bilang paghahanda sa nalalapit na All Saints Day at All Souls Day sa Nobyembre. Nakasa din sa abiso na hanggang October 28 na lang ang cremation. Sarado rin ang opisina ng sementeryo sa Oktubre 27 hanggang Nobyembre 3. Simula October 24 hanggang November 4, bukas ang sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at balik sa normal ng lahat ng serbisyo kabilang ang cremation at paglilibing sa November 4. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay. Doon po sa mga kagigising pa lamang, hindi nyo narinig, si Colonel Jean Fajardo ay isa ng General Jean Fajardo. Congratulations. Binabati rin po kayo ng iba pang mga general sa PNP, yung iba mga nagretiro na. Sina General James Brillantes, James Brillantes, Charles Calima. Ayan, mga taga-subaybay ng 2x2
saan man sa mundo. Ayun. Ay, si Gerard Parafina, lagi raw siyang nakatutok. Ayun. 24 oras. At si Congressman Willie Villarama ay nagbe-birthday ngayon. Kuya Willie, happy birthday sa iyo. At si Secretary Dong Mendoza ng Malacanang. Ano ba tong naririnig kong matitinding mga issue na ibinabato kay SAP Anton Lagdameo? Nako, grabe. Mukhang may malaking isyong sasambulat anytime now, kumbatsero, tungkol kay SAP Anton Lagdameo. Kala ko ba tatakbong mayor ng Makati? Nako, yung di ba nababanggit nung nakaraan? Nababanggit. Yung kanyang ano ba niya yung vice mayor na tumatakbong kongresista ngayon? Yung Lagdameo, yung vice ni Abby Better. Ni Abby Better. Ay nako, may matinding bangayan ngayon. Si Teng Mangudadato ng Mindanao, ng Sultan Kudarat. At itong si Teng naman yan. Hindi si Toto. Iba yon. Alam mo naman, yung kahit pare-pareho mangudadato yan hindi naman pare-pareho ng linyada yan. Yun, kumbatsero, mukhang may sasambulat na malaking issue tungkol kay SAP, Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Mabigat ito. Mabigat. Nako, pakinggan mo mabuti yan. Senator Lito Lapid. Ayan. Na nakikinig daw ngayon sa programa habang nasa biyahe papuntang San Jose, Nueva Ecija. Ayan. No, at ingat mabigat kayo, ito. Ma'am Sheena Leong, mabigat ito. Ma'am Sheena Leong, mabigat to. At mabigat ito, Depcom Jubimax Uy, mabigat ito. Napakabigat nito, ho. Ako, baka sumambulat ito, ho. Mabigat na mabigat. Kaya abangan natin itong susunod na mga araw. Napakabigat nito. Totoo, mother. Alam mo naman ako, pag nagsabi ako, mabigat talaga. Mabigat talaga yan. Ay, napakabigat. Kapag hindi naawat, nako, sasambulat. Matindi, puputok. Magandang umaga rin kay Presidential Assistant Advisor sa Eastern Mindanao, Leo Magno. Nako, ikaw kasama ka rin dito. Kasama ka rin dito. Nako, daming mga pangalan na nababanggit. Mabigat. Depcom Jubimax Uy. At pati si Kuya Bern Enciso. Kasama ka rin dito, Kuya Bern Enciso. Baka mga taga-customs yan. Naku, parang natutunugan mo. Pero mabigat ito. Pero mabigat din ito. Sino itong magaling na actress na nagbebenta na raw ng mga ari-arian? Kawawa naman, ano? Oo, dahil yun daw napangasawa. Tamad! Batugan? Mario Joseph naman. Umaasa sa kanyang asawa. Ay, sus, Mario Joseph. Alamin nga natin kung sino tong magaling na actress na to. Kumuha ng magandang asawa, tapos siya pala, at ang gusto niya doon sa magandang asawa niya, siya ang magtrabaho. Pambira naman. Pagka maganda asawa mo, kung maaari nga, ikaw na nakakayod ng kayod. Gagawin mo siyang parang prinsesa. Yun, ganun dapat. Ikaw ang nakakayod. Kabaliktaran naman yan. Bullshit na to. Alamin niya natin kung sino itong malamang nag-aabang na naman yung mga senior citizen natin dito. Ay Ninang Dong Tolentino. Ay, Kong Doming, last day ngayon, ha? Kong Doming Mariano. Pagkakataon mo na ito, Kong Doming. Kong Doming Mariano, mga taga Santa Maria, Bulacan. Makinig kayo, baka abangan niyo dyan si Kong Doming Mariano. Baka maniwala yung iba, nananakot ka lang. Kong Doming Mariano, wala ba tayo mga chicharon dyan sa Santa Maria, Bulacan? O mga pastillas dyan? Eto na, andiyan naman si Marley. Diyan na pala. Pambira, adlib kami na adlib ito. Diyan na pala si Marley. Dito na si Marley. Maganda morning, Marley! Yes, magandang Naku po naman. Kami na lang muna, Tita Marley. Kami muna. Maganda morning, Marley! Yes! Ayan, okay. Well, nakakaloka si Super Mega, nakakabaliwan ang nangyayari rin. Ang lungkot naman. Actress na ito. Dahil benta to the max siya ng kanyang mga ari-arian dahil sa kanyang jowa na tamad-tamaran. Akala kasi ng actress, masipag itong aktor na ito. Atong non-showbiz. Yun ang akala niya. Akala niya, nagkamali siya. Meron kasi mga lalaking ganun eh. Sa simula lang, pasiklab. Pero ito pala ay palaasa sa
kanyang mga pamilya, sa kanyang kinagisang pamilya dahil laki ito sa malaki ang pamilya nito at mayaman ang kanilang pamilya. So, may ice cream ba yan? May ice cream? Itong si actress, si actress na ito ay una nagbenta siya ng ari-arian niya dito sa Batangas. Oo, malaki yun. Binenta niya sa isang kaibigan din niya. At ang sunod man niya nga pagbebenta ay isang lupain pa rin sa parte naman ng Batangas uli. Dahil pa rin itong bahay sa mga lupain sa Batangas. Kaya marami ang naaawa nga rito sa actress na ito. Dahil napakaganda niya, pero ngayon nagsasakripisyo sa kanyang asawa. Although, mahal naman niya siguro ang kanyang asawa, kaya ginagawa niya yon. Katwiran ng actress ay hindi niya na masyado kailangan ang mga ganong ari-arian. Kaya ibinibenta niya na. Ayun. Pero ang totoo tamad-tamaran daw yung asawa. Ano ba yung lalaki? Wala bang alam na linya ng trabaho yon o profesyon? May trabaho naman. Pero hindi ganun kasi sumasapat. Hindi kagaya ng actress, nung actress ang nagtatrabaho. Ano ba yan? Jeepney driver? Namamasahero lang ba yan? Hindi sumasapat. Nakikisakay. Nagba-boundary lang. Negosyante naman to. Negosyante. Pa rin talaga yung... Ba't di siya tumakbo? Hindi ba yun ang uso ngayon? Pagka medyo hindi masyadong patok ang negosyo o kaya showbiz tumatakbo. Tumakbo. Baka manalo siya. Di ba malakas naman yung kanyang misis? Bakit hindi na lang siya lumipad? Diba? Kawawa naman yung actress na yan. Ay, ang bait pa naman ang actress. Ay, sinabi mo pa. Sino ba yan? Abay, may maamong... Clue! Maamo ang mukha nito. Hindi lang ako makasisigaw, pero nasa harap ko yung bato. Nasa harap ko yung bato. Hindi lang ako makasisigaw. Yan ang muna ang ating DCRH Showbiz Hottest News. Ako po si Morley Alinyo para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. So officially ay in-announce na po ng Malacanang na itinilaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Cavite Governor John Vic Remulla bilang bagong DILG Secretary. Si Remulla po ay siyang papalit sa nagbitiw, deemed resigned na si Secretary Benher Abalos na nagpasyang tumakbo sa pagkasenador sa 2025 elections. Si Governor John Vic Remulla po ay nakatakdang manumpa sa harap ng Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang at 9:45 a.m. today. Ayun. Okay, so confirmed na. Sabi siguro ng Malacanang, may bagong tayo spokesman. Nauna eh. Nauna eh. Kaya ito pong anunsyong to ay galing mismo sa Malacanang. Pangunahing balita. Oras 7:39 in the morning. This time check is brought to you by AC. Alas 7:47 na ng umaga. Naku, kabilis ng oras. Marami pa tayong komersyal. Pero importante itong makakausap natin. Ngayon po ang huling araw ng paghain ng Certificate of Candidacy ng mga gustong tumakbo para po sa 2025 midterm elections. Nasa linya po natin ang bantog, kilalang political analyst, si Professor Edmund Tayaw. Professor, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Professor. Jerry, na-miss ko kayo. Oo nga, Prof. We miss you too. Opo. Batiin ko muna yung misis ko, happy 8, kasi galit sa akin eh. Baka sakaling mapatawad ako. Mrs. Happy 8 po. Anniversary. 8th anniversary. Ayan. 8th anniversary ng... ganun ba? 8th anniversary nyo na pala? Parang... Hindi, basta tuwing 8, importanteng araw yan. Ganun ba? Pag nakalimutan mo, outside di ko lang buka. Importante pala ang 8 sa inyo, ha? Alam ko na kung paano ko kayo iba-blackmail. Si Professor Edmund Tayo po ang presidente at CEO
ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists o peers. Okay. Ngayon po ay nakikita na natin ang kung ano magiging itsura ng eleksyon. Pero kayo po offhand dun po sa mga klase o yung profile ng mga nagpa-file, especially sa senators muna, Professor, ano po ang basa ninyo? Well, hindi pa kumpleto yung sa mga senators sa Katunying, no, Ka-Jerry. Hinihintay pa natin. I think many of them will be filing today. Ang alam pa lang natin yung slate ng administrasyon, no? If I'm not mistaken, wala pa akong nakikitang slate, no, on the part of the opposition, no? And sino ba opposition? Ayun na nga. Oo nga. Sino bang malinaw na opposition ngayon? Walang malinaw naman na opposition. Alam mo, sa totoo lang, ilang beses na akong tinatanong dyan. Sabi ko, pag sinabi mong opposition, political party, wala naman tayong tunay na political party. Pero maraming nagkiklaim. So anyone who has been speaking against or criticizing the government, especially yung hindi constructive na criticism, pwede mong sabihin na opposition yan. And not one of them, not one of the groups have was this made any pronouncement of a slate or whatever. So as it is, alam naman ninyo kapag nag-put up ka ng slate, medyo effort talaga yan. Nakita natin ng mga nakaraang eleksyon, may mga pangyayari pa nga na hindi puno yung 12, no? Kaya nga meron nga 8 diretso na tinatawag kasi hindi nila napuno yung 12 nila. So ang inaasahan ko, magkakaroon pa din ng, kumbaga, tatapatan yung 12 ng administrasyon. At tingnan natin kung makikita natin, no, mamaya. Yung bang pagkikipagpulong ni VP Sara kay dating VP Lenny, yun ba sa tingin niyo, Prof, yung pagtatangka o attempt na magkaroon ng united opposition? Wala ka namang ibang pwedeng isipin doon, Ka-Jerry. Kasi ilang beses ako natanong at sa totoo lang, sa dami ng nagtatanong, palaging, they're making an effort to really say na ito ay personal visit. At sa katotohanan, ang ginawa pa nila, maraming bumisita mga artista, no, para lang ipakita na sila ay binibisita lang na personal. Pero kahit pa 1 milyon ang papuntahin mo doon at magbisita personally, iba yung bisita ng nakaupong pangalawang pangulo sa dating pangalawang pangulo. Alam naman natin ng kasaysayan nila. No? So sa madaling sabi, yung pagkikitang yon, whether we like it or not, hindi mo pwedeng isipin na walang political. Not to mention, kahit yung mga kakampi nga nila nagulat So paano pa kaya yung mga ordinaryong mamamayan? Di siyempre talagang hindi mo, talagang ang iisipin mo dyan, merong kailangan pag-usapan. Failed attempt ba yun from the part of the VP or Duterte? Well, so far wala tayong nadinig na after that no? Kaya nga ang iniisip ko, baka naman sakali merong pahabol silang pasabog ngayong araw na ito kasi hanggang mamayang hating gabi naman kung di ako nagkakamali ang filing, no? Pero alam mo, kung halimbawa magtutuloy sila, to my mind it doesn't really work kasi para mong pinagsama yung langis at tubig dito. Kumbaga, kung sa ibang bansa hindi mo nakikitang magkaroon ng alyansa ang mga political party kasi historically sila palagi yung nag-o-oppose. Ito kasi hindi lang basta political party ito, Katunying, Ka-Jerry. Talagang personally talagang alam mo na, tawag dito, nagki-criticize sila pareho dati no? Personal talaga. Oo. Ang suporta po ba sa sino mang kandidato, especially sa national position ng mga Duterte, dating Pangulong Duterte, Sara Duterte, ay pwede nating sabihin na magic touch o kiss of death? Sa ngayon, Katunying, sa totoo lang, hindi ko na masasabi na magic touch, no? Meron pa namang hatak, no? So I'm not inclined to say it's a kiss of death, but
yung mga galawan kasi recently medyo hindi naging consistent with how we've seen them before. No? Laging nagba-backfire. Nakita natin yung pagtuligsa nila sa pag-handle ng gobyerno sa West Philippine Sea. Nag-boomerang kasi, again, whether we like it or not, may galaw talaga nung nakaraang administrasyon na talaga namang kumikiling, no, sa kalaban. Ano? So, paano mong sasabihin na papakinggan mo yung pagtuligsa na yon? No, ito namang pangalawang pangulo, tinuligsa yung ang tawag dito, yung pagharap natin sa yung huling bagyo. Pero hindi mo maikakaila, nakita ng lahat, no, bumabagyo, dumiretso pa din sa kanyang biyahe, no, personal na biyahe. Ano, so sa madaling sabi, nagbubumerang at lalo na yung kanyang pagharap sa Kongreso. Para sa akin, and I would rather be wrong, no, than right. Ang hinaharap mo kasi hindi si Congressman Maria o si Congressman Pedro. Ang hinaharap mo doon yung House of Representatives, and whether we like it or not as a body, it's, well, anywhere you go around the world, no, the legislature is always considered as an institution, the representative of everyone, of the whole country. No, and for you to attend with contempt, parang hindi talaga maganda tignan ka, Tunying, ka, Jerry. Mas maganda siguro na nagpakumbaba ka muna sa pag-attend, no? At kung ikaw hindi pa din nirespeto, ibang usapan 'yon. Pero yung papasok ka sa bahay ng may bahay, tapos ikaw pa yung ganon, ibang dating Ibang dating. Opo, okay. So kung kayo po ang magpapayo sa isang senatorial candidate, papayuhan niyo po ba siya na luminyada sa mga Duterte ngayon? Pwede pa din naman luminyada sa mga Duterte. Kasi nga, Katunying, ka, Jerry, sa totoo lang, again, the way the voters have been voting or choosing, no, who they vote for, hindi naman dahil lang sa political party. In fact, the reason why I always say I'm from peers, for example, kasi tinignan namin yan hanggang baba. No? Nung Hunyo, for example, we did, hindi yung usual na survey, no? We did qualitative discussion. And to be honest, yung mga respondents ang sinasabi, titingnan pa din nila kung anong sasabihin ng dating Pangulong Duterte. So madalit sabi, papakinggan pa din yan, pero hindi ibig sabihin na dahil sinabi niya na iboto mo si Maria, si Pedro, iboboto niya. Kung hindi, katulad pa din ng pagtingin ng botante sa bawat isang kandidato, titingnan pa din yan bawat isang kandidato. So it goes both ways, essentially, no? Not because you're with the administration, ganyan ang mangyayari. So malaking bagay kung nasa slate mo, talagang pwede nating sabihin na hindi lang popular kung hindi may track record. So kumbaga dagdag na lang yung kumbaga value added na lang yung sa slate. Opo, last na lang. Naalala niyo po ba a few months ago, sinabi po ni VP Sara na tatakbong senador ang kanyang ama, ang kanyang dalawang kapatid, 'di ba? Pero ngayon alam naman natin hindi nangyari 'yon. O ano ba 'yon? Joke lang ba niya 'yon noong sinabi niya 'yon? Ngayon pong araw na to, alam na natin na nag-file na po sa pagka-alkalde si dating Pangulong Duterte at apparently ang vice niya ay si Baste. Ano po tingin niyo sa galaw na yon, Professor? Alam mo, magandang natanong mo yan, no? Hindi ko nabanggit. Alam ko naman na matagal na rin kayo sa industriya at nag-o-observe din kayo ng politika at sa dami ng nakita nating halalan, no? Nakita natin na isang taon pa lang bago filing ng COC, alam na natin kung anong latagan. Nakita din natin to noong 2022 pero noong 2016 alam natin kung ano nangyari, no? Kumbaga up to the last minute saka lang natin nalaman na talagang tatakbo ang dating Pangulong Duterte, no? So parang ganoon, parang na-revive yung ganong klaseng estilo na hanggang local, no? Hindi hanggang local, hindi kumbaga parang walang preparasyon na nangyari, walang announcement na nangyari at ngayon pa lang habang filing ng Certificate of Candidacy malalaman lahat. Now, having said that, siguro following the same patented move, no,
parang pasakalye o parang kumbaga patikim yung sinabi ng pangalawang Pangulong Inday na baka ang tawag dito tatakbo ang mag-aama sa Senado. Pero nung nakita nila na hindi magandang tanggap ng tao, hindi sila tumuloy. Pero hindi pa din natin nasasabi, baka bigla na namang merong substitution na mangyayari ka Jerry Catuñe. Wala na eh. Bawal na raw eh. Bawal na substitution. Sabi ni Chairman George Garcia. Alam mo kasi, kahit na sabihin na bawal, alam mo naman, nasa Pilipinas tayo, biglang merong rason na mabibigay. Biglang iba mangyayari. Kaya alam mo, pagdating sa politika sa atin, anything can happen sa totoo lang. So, tingnan natin, sa madalit sabi ka. But at the end of the day, I'm inclined to think, yun na nga, nakita nila na parang hindi, kung hindi talaga maganda ang tanggap nung nag-announce na gano'n. Dati-dati kasi Tunying ka, Jerry, ang mga magkakapatid naghahalin-hinan lang. Kung patingi-tingi. Ngayon yung wholesale Parang, alam mo yun, tapos lantaran pa. Alam mo, magpapakita ka sa tao na magpapile ka bilang governor na, Diyos ko. Ang samang tingnan, sorry, kahit pa sabihin mo na naging maganda ang imahe mo bilang elected official for the past so many years. Yung ganong action is pangit. I'm sorry, but it leaves a bad taste in the mouth. Professor, maraming salamat po. As usual, you, kami Professor. po ay nag-enjoy sa pakikipag-usap sa inyo at natuto. Magandang umaga po at have a beautiful day. Salamat po. Sana makabawi kayo kay Mrs. Salamat po. Thank you. Ay, baka may problema, may butas na yung bubong ng bahay nyo, ha? Oo, buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. Nagbabalik po kami pagkalipas ng isang araw. Number 1. Panapit na